Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Suriin Natin. Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid? Sana muli namin kayong makasama sa ating gagawing pagtalakay at pagsusuri. Kami pa rin po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. At ako naman po ang kapatid na Gerson Guevara. Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay lubos ninyong pakinabangan ang mga salita po ng Diyos na ipaglilingkod namin sa inyo. Ang amin pong tatalakayin at susuriin sa pagkakataong ito ay ang sinasabi ng iba, kapatid na Gerson, yung argumento ng iba na ganito. Lahat daw ng relihiyon ay sa Diyos. Kasi lahat naman daw ng mga tagapangaral ay kasangkapan ng ating Panginoon Diyos o instrumento ng Panginoon Diyos para daw ang tao ay maging maka-Diyos o maging sa Diyos. Kaya suriin at pag-aralan po natin, tama kaya ang sinasabing ito at argumento po ng iba. Dahil diyan, hindi po natin maiiwasan na ang sangguniin at pagbatayan natin ay ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Kaya simulan na natin, kapatid na Gerson. Una, alamin natin, ano bang uring mga tagapangaral ang hinahanap ng marami ngayon? Ganito po ang ating mababasang nakatala dito po sa 2 Timoteo sa 4 at 3. Pakinggan po ninyo. Sapagkat darating ang panahong hindi na pakikinggan ng tao ang wastong aral. Sa halip, para masunod ang kanilang mga kagustuhan, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng mga bagay na gusto nilang marinig. Mga kaibigan, ito po ang uri ng tagapangaral na hinahanap po ng maraming tao ngayon, kapatid na Israel. Ang hinahanap po nila ay yung guro o mangangaral na ang ituturo po ay yung gusto nilang marinig. Kaya para sa kanila, hindi na po mahalaga yung katotohanan. Ang hahanapin po nila yung nagtuturo ng sarili nilang kagustuhan. Sino ba sila? At paano naman natin makikilala yung mga tunay na tagapangaral? Biblia pa rin po ang ating babasahin. Ganito naman po ang nakatala sa unang Juan, sa 4, 5 hanggang 6. Ganito po ang pahayag. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Mga kaibigan, batay na rin po sa mga talatang ating binasa. Ayon po sa mga talata na ating binasa, sila po ay sa sanlibutan. Pagka po sinabi, kapatid na Israel, na sa sanlibutan, hindi po sila sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung kanilang pinakikinggan yung sarili lamang nilang kagustuhan. Paano naman natin makikilala ang sa Diyos? Ang sabi rin po sa mga talata na ating binasa, ngunit tayo'y sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Sa makatwid, yung pong ang hinahanap ay ang tunay na Diyos. Yung kumikilala po sa tunay na Diyos, sila po ang sa ating Panginoong Diyos. At yun ang natitiyak nating tunay na tagapangaral na dapat pong pakinggan at tanggapin ng tao. Kailangat merong tao po o tagapangaral na ang itinuturo, hindi naman ang wastong aral, hindi naman ang aral at mga utos ng Panginoon Diyos, kundi kung ano lang yung gustong marinig ng kanyang pinangangaralan, hindi po tunay na tagapangaral yon. Ano ang tawag doon ng Biblia, kapatid na Gerson? Ganito naman po, pakinggan ninyo mga kaibigan ang nakatala sa unang Juan, sa 4 at 4, ganito po ang ating mababasa. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan.
Ang tawag po sa kanila ng Biblia ay mga bulaang propeta. Pagka po sinabing bulaang propeta, hindi tunay na propeta o hindi po tunay na mangangaral. Kaya natitiyak po natin, ang itinuturo po nila, hindi rin po tunay. At hindi po galing sa ating Panginoong Diyos. At tiniyak ng banal na kasulatan na pinagtatagumpayan sila ng mga tunay na tagapangaral. Opo. Yung mga bulaan o mga sinungaling na tagapangaral. Pero paano natin makikilala naman ang mga tunay na sa Diyos o mga tunay na tagapangaral? Ganito naman po mga kaibigan ng nakatala, Biblia pa rin po ang babasahin natin. Dito po sa unang Tesalonika, sa 2:3 hanggang 4. Ang pangangaral nami hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Mga kaibigan, sana napansin po ninyo yung malaking kaibahan ng tunay na mangangaral mula sa ating Panginoong Diyos at ng mga bulaang propeta. Kanina nga po, kapatid na Israel, binanggit ninyo, yung mga bulaang propeta, ang ipangangaral nila, kung ano po yung gustong marinig ng tao. Pero yung mga tunay na mangangaral, galing po sa ating Panginoong Diyos, sila po nangangaral upang bigyang kasiyahan ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, yung argumento at sinasabi po ng iba na lahat daw ng relihiyon ay sa Diyos kasi lahat naman daw ng mga tagapangaral ay instrumento o kasangkapan ng Diyos para ang tao ay maging sa Diyos o maging maka-Diyos, hindi po yon sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Hindi po yon ang katotohanan. Ang tunay na tagapangaral po ang itinuturo mga aral at kalooban ng ating Panginoon Diyos. At yun ang dapat nating pakinggan. Yun po ang dapat nating tanggapin. Kaya nga, pag-aralan pa natin at suriin, kapatid na Jason, sa panahon ng pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo rito sa lupa, ano lamang ang nais ng iba at ano naman ang hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo na gawin nila? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang nakatala dito po sa Lucas, sa 6:46 hanggang talatang 47. Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ang lumalapit sa akin, nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita. Mga kaibigan, sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, kung napansin po ninyo, may mga tao na tumatawag po sa Kanya ng Panginoon, Panginoon. Pero gaya po ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi naman po nila ginagawa yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, ang gusto lang po nila ay mamanginoon. Pero ayaw po nilang gawin yung ipinagagawa sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. At dapat mapansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Gerson, ng ating Panginoong Hesukristo, tunay na tagapangaral. Opo. Kaya nga, kung ano ang hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo at itinuturo niya, saan dapat nating tanggapin? Saan dapat nating sampalatayanan? Hindi po masamang tumawag ng Panginoon, Panginoon sa ating Panginoon Hesukristo. Kaya lang ang problema dito sa binabanggit at sinusuri po natin, tumatawag sila ng Panginoon, Panginoon sa Panginoon Hesukristo, pero hindi naman nila ginagawa kung anong itinuturo o sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pinanghahawakan ng iba, kapatid na Jason, basta kumikilala kami, basta sumasampalataya kami sa Panginoong Hesukristo. Sapat na ba yun? Ang totoo nga, kapatid na Israel, gumagamit pa nga po sila ng talaata para patunayan di umano na sapat na raw na sampalatayanan lang ang ating Panginoong Hesukristo. Yung nakasulat po sa Juan 8:24. Ngayon, mga kaibigan, hindi po kami tutol sa nakasulat sa Biblia. Talagang kailangan at mahalaga po yung pananampalataya. Pero katulad po ng tinatanong ninyo, sapat na ba yung pananampalataya lamang? Biblia po ang ating pasasagutin. Pakinggan po ninyo ang nakatala dito po sa aklat ng Juan sa 8:24. Ituloy po natin sa mga talatang 30 hanggang 31. Sinabi ko nga sa inyo,
na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa Kanya. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagay tunay nga kayong mga alagad ko. Mga kaibigan, nasasagot po yung tanong natin. Hindi po pala sapat na sumampalataya lamang para tamuhin yung kaligtasan. Sapagkat kapatid na Israel, kung napansin po ninyo, yung mga kausap po dito ng ating Panginoong Hesukristo, nagsisampalataya sa Kanya. Kumbaga, may pananampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo. Pero, mga kaibigan, meron pong ipinagagawa sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo. Gaya nga po ng ating binasa, ang sabi, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagay tunay nga kayong mga alagad ko. Sa madaling salita, ang kinikilala ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang tunay na mga alagad ay yung mga sumasampalataya sa Kanya at nananatili sa Kanyang mga salita. Opo. E ang tanong, ano ba katumbas nung dapat tayong manatili sa salita ng ating Panginoong Hesukristo? Basahin din po natin ang mga talatang iyon, Juan 8:30 hanggang 31. Sa saling magandang balita Biblia, ganito po ang ating mababasa. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ang katumbas po pala, mga kaibigan, ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na dapat manatili sa Kanyang salita, kailangang sumunod sa mga salita o aral na itinuturo po ng ating Panginoong Hesukristo. At sana napansin po ninyo, mga kaibigan at mga kababayan, na siyang patuloy naming inilalahad at ipinauunawa sa inyo. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay tunay na tagapangaral. Ang kanyang itinuturo, tunay na pananampalataya. Pero hindi po sapat na makinig, sumampalataya lang sa Kanya. Hinahanap po ng ating Panginoong Hesukristo na yung mga tunay na sumasampalataya sa Kanya dapat nananatili sa Kanyang salita na ang katubas patuloy po na sumusunod sa Kanyang mga aral at sa Kanyang mga utos na ang itinuturo naman po ng ating Panginoong Hesukristo, mga aral at utos po ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, para matyak natin, maging talagang tunay na sa Diyos tayo, makaanib tayo sa tunay na relihiyon, na pagiging dapatin sa paglilingkod at may pangakong kaligtasan, dapat sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo at sundin natin, patuloy nating sundin kung ano ang kanyang itinuturo. Yan ngayon ang puntahan natin, kapatid na Gerson. Okay. Ano ba ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nasundin o gawin ng tao para maging dapatin siya sa kaharian ng langit o maligtas? Mga kaibigan, ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo mismo dito po sa aklat ng Mateo sa 7 at 21, pakinggan ninyo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Dito po, kapatid na Israel, tiniyak ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po sapat na ang tao sumampalataya lamang. Meron siyang kailangang sundin. Gaya po ng sinabi ng tagapagligtas mismo, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa makatwid, kailangang sundin po yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan ngayon ang suriin at pag-aralan natin. Alin kaya ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na kalooban ng Ama na nasa langit na siyang hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo dapat gawin o sundin ng tao para pagindapatin sa kaharian ng langit? Ganito po ang ating mababasa dito po sa Efeso sa 1:9 hanggang 10. Upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat
ng nasa langit at nasa lupa. Mga kaibigan, ito po ang panukala o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng ating binasa, pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa makatwid, ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos, ang lahat po ng tao pag-isahin sa ating Panginoong Hesukristo. Mabuti ay basahin natin yan sa ibang salin. Opo. Kapatid na Jason, ano ang katunayan na yan mismo ang kalooban ng ating Ama na pag-isahin ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo? Ganito naman po mababasa natin sa saling New Filipino Version, diyan pa rin po sa Efeso 1:9 at 10, pakinggan po ninyo. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo, upang isakatuparan sa takdang panahon, upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, at ipailalim sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Yan po ang katunayan, mga kaibigan. Ito po ay kalooban ng ating Panginoong Diyos. At yun po palang sinabi kanina sa binasa natin na ang lahat ay mapasailalim ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katumbas, tipunin po ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo. At sa unahang bahagi ng talata nga, binanggit na yan talaga ang kalooban Opo. ng Ama na nasa langit na siyang dapat pong gawin ng tao sapagkat yan mismo ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ngayon, kapatid na Jason, paano mangyayari na ang lahat ay matipon at pag-isahin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Ang binasa po natin kanina ay Efeso 1:9-10. Pakinggan naman po ninyo sa mga talatang 22 hanggang 23. Ang lahat ng bagay ay ilalagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya'y itinalagang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na kanyang katawan. Ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng bagay sa lahat ng paraan. Upang matupad po yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na ang lahat matipon sa ating Panginoong Hesukristo, kailangan po na ang tao maging bahagi ng iglesia o kaanib sa iglesia na katawan po ng ating Panginoong Hesukristo. At sana napansin yan ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Jason, na ang may kalooban po na ang tao ay dapat nasa iglesia o katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang ating Panginoon Diyos po mismo. Kaya nga yan ang itinuro po at hinanap ng ating Panginoong Hesukristo. Ang alamin natin ngayon, kapatid na Jason, sa ating ginagawang pagsusuri, paano ba pinapag-isa sa ating Panginoong Hesukristo ang mga taong kaanib sa kanyang iglesia na kanyang katawan? Si Apostol Pablo po ang sasagot sa atin. Pakinggan po natin ang nakatala dito po sa Efeso sa 2:15. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Dito po sa talatang ating binasa, mga kaibigan, meron pong binabanggit na mula sa dalawa, ginawang isang taong bago. Yung dalawa po na tinutukoy na iyon ay ang ating Panginoong Hesukristo na lumagay po na ulo at ang iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag ang tao po kaanib sa iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo, natutupad po yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na ang lahat matipon sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagat ang iglesia na siyang katawan at ang ulo, ang ating Panginoong Hesukristo, maliwanag po, isang taong bago na po sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya muli, sana mapansin natin, mahalaga po kung gano'n at kailangan na ang tao nasa iglesyang katawan na pinangunguluhan po ng ating Panginoong Hesukristo. At inuulit po namin, hindi po namin ito sariling kagustuhan, kundi ito po ang kalooban ng Ama na nasa langit na dapat nating gawin na itinuturo po ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang alamin natin, kapatid na Jason, bakit kaya ito ang kalooban ng Ama na nasa langit na kailangan ngang
matipon ang lahat sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Ang binasa po natin kanina, mga kaibigan, Efeso 2:15, ibababa lang po natin sa mga talatang 12 hanggang 13. Ganito po ang matutunghayan nating pahayag ng apostol na si Pablo. Alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ito po ang dahilan, kapatid na Israel, at ang kalooban po ng ating Panginoon Diyos, ang lahat matipon sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ang tao po mailalapit sa ating Panginoon Diyos. At ang tinutukoy ng mga taong nailapit sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo, yun ngang mga nakipag-isa Opo. sa ating Panginoong Hesukristo. Sino kaya ang tinutukoy dyan, kapatid na Gerson, na mga nakipag-isa sa ating Panginoong Kristo na naging dahilan ng kanyang kamatayan? Pakinggan po natin ang sinasabi po ng Biblia. Ganito po ang nakatala sa Aklat po ng Mga Gawa, sa 20 at 28, sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa sa wikang Filipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, Biblia po ang binasa namin sa inyo. Ang sinasabi po na nakinabang sa ginawang pagtubo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ang siyang naging dahilan po ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo, kasi nga ito po ang tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo. Kaya talagang kailangan po na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Dito po natin makikilala ang tunay na tagapangaral at tunay na iglesia, kasi po magiging malapit na sa ating Panginoon Diyos, may karapatan na sa tunay na paglilingkod at merong kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya po kami umanib sa Iglesia ni Kristo, ginawa po namin kung ano po ang kalooban ng Ama na nasa langit. Yan din po ang aming ipinag-aanyaya sa inyo. Magawa nating lahat kung ano kalooban ng ating Panginoon Diyos, magsama-sama tayo sa tunay na iglesia, makatiyak tayo ng ating kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay, at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po naming Diyos, Opo. maraming salamat po sa iyo. Opo. Ibinigay sa amin ang magandang pagkakataon upang muli maihayag ang iyong mga katotohanan. Amen. Sa pamamagitan po ng programang ito, aming Ama, hinihiling po namin nawa marami pang tao ang makaunawa kung gaano kahalaga ang tunay na iglesia. Amen. At ang pag-anib sa loob ng iglesia ni Kristo. Amen. Nawa marami pang tao po ang magbalik loob sa paglilingkod sa iyo sa lalong kapurihan po ng iyong napakabanal na pangalan. Amen. Patuloy mo po nawang papagtagumpayin ang lahat ng mga gawain ng kabuuan ng iglesia. Pagpalain pong lagi na ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, maging ang aming pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Amen. Panginoon po naming Hesukristo, muli po ipamagitan kami sa ating Ama, tanggapin po namin ang aming mga kahilingan. Amen. Ama, sa muli po naming paglapit sa iyo, buo po ang aming pagtitiwala. Ikaw ang kasama ng kabuuan ng bayan mo. Amen. Pinatawad po kami sa aming mga kasalanan, sapagkat ang lahat buong galang po naming hinihiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.